Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Sa dress code naman, yan, kailangan ng modesty, appropriate attire, proper footwear, subtlety. Alam niyo po, may mga instances na nire-require din natin yung music team na kahit na rehearsal lang ay hindi pwedeng nakapambahay. Or maaring magsuot siya ng komportable, casual, pero wag naman yung totally pambahay na nakasando, nakashort, with reverence pa rin. Kasi yung ang nagiging misconception kasi nila practice lang naman, rehearsal lang naman. No, the rehearsal is actually part of our worship. Na doon pa lang sa ating mga rehearsals ay we do the actual worship na. Hindi yung dahil worship or practice pa lang or rehearsal pa lang, you can do whatever you want. So, it's nice na magkaroon din po tayo ng set of standards during rehearsals na hindi lamang po standard during the Sunday service. Ayan. Modesty, ayan, sa dress code natin. May mga suot kasi tayo na sa tingin natin okay sa atin. Ang isang no-no sa team namin ay yung crop top. Pag nagtaas ng kamay, makikita yung mga pusod. Ano pa ba, yung hapit na hapit. Both yung pantaas tsaka pambaba, hindi pwede yon. No tight clothing, sleeveless tops, tsaka revealing clothing. Kasama po dito sa dress code ang ang yung earrings, isa ito sa issues, ano. Bagamat they can defend na it has nothing to do with their has nothing to do to them being clean or unclean, pero dapat ma-settle natin yun na hindi yun yung form, hindi yun yung pattern ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Ano, dapat makausap natin sila, ma-address natin in a nice way kasi sa ibang churches kasi sa influence ng mga ibang church sa ibang countries, pati nga yung mga worship leaders, song leaders, nakairing kasi. Doon sa culture nila, maaring pwede, pero hindi applicable sa atin. So, paliwanag natin na kasama sa guideline, kasama sa standard, na dapat on and off the stage, hindi dapat nakairing. Okay. So, let me just add dito po sa topic natin about sa